Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang wikang Filipino ay pamana ng ating mga ninuno at yaman ng bawat henerasyon. Ito ang tinig ng ating kultura, tradisyon at pagmamahal sa bayan. Sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, sama-sama nating ipagmalaki ang ating sariling wika, wikang Filipino. Buhay na pamana ng bawat Pilipino. Isang mensahe mula sa DWWW 774, your ultimate news and music radio. Sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ating tutukan ang pinakabagong ulat, mahalagang kaganapan at live updates kaugnay ng impeachment trial sa Senado. Manatiling nakatutok para sa malinaw, mabilis at makabuluhang pagbabalita. Hatid sa inyo ng DWWW 774 News and Public Affairs Team. Makinig, makialam, maging mulat sa bawat pangyayari. VP Sara Duterte Impeachment Trial. The DWWW 774 Special Coverage. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Narito na ang 774 News Updates. News Updates. Muli magandang hapon, narito ang ating mga tampok na balita, hatid sa atin ang 774 News Team. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. 85 pesos na wage hike ilalaban ng pamahalaan sa kabila ng utos ng korte ayon sa Malacanang. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Chanel Salazar. Chanel! Tiniyak ng Malacanang na ilalaban ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa mga manggagawa sa kabila ng temporary restraining order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court na pansamantalang nagpahinto sa implementasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginagala ng pamahalaan ang naging desisyon ng korte. Ngunit magsasagawa ito ng mga legal na hakbang upang maipatupad ang wage order. Iginit din ni Castro na ang anumang apela laban sa wage order ay dapat ihain sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na siyang magpapatibay sa dagdag sahod at hindi sa korte. Ang Office of the Solicitor General anya ang mangunguna sa pagdepensa sa wage order upang matuloy ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento. Binigyan din ni Castro na karapatan ng pamahalaan ay paglaban ang aumentong nararapat para sa mga manggagawa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Chanel Salazar. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala po naman, Team Pinas nananawagan sa mga kabataan na maging mapanuri sa usapin ng WPS at impeachment at korupsyon sa bansa. Ang detalye ng balitang ito ihatid sa atin ni Gina Mape. Gina? Hinimok ng Team Pinas ang mga kabataan na maging mapanuri at makilahok sa mahahalagang usaping pambansa gaya ng issue sa West Philippine Sea impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at malawakang korupsyon sa pamahalaan. Sa Gensinyal Tour na dinao sa Mandaluyong College of Science and Technology, mahigit 800 estudyante, youth leaders at mga guro ang nakiisa sa serya ng talakayan. Tinalakay sa forum ni Professor Richard Heydarian ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang epekto sa soberanya at seguridad ng bansa, ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa gitna ng mga usaping pambansa. Sa issue ng impeachment, pinaalalahanan ni Atty. Dino De Leon ng publiko na maging mapanuri
Huwag umasa sa mga spliced at propaganda video sa social media, kundi sa mga wastong impormasyon at ebidensyang mapagkakatiwalaan. Binigyan din ni Atty. De Leon ng mahalagang papel ng kabataan sa nation building o pagpapatatag ng bansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok, volunterismo at responsabling pakikibahagi sa issue o mga issue ng lipunan. Ayon sa Team Pinas, layunin ng Gen Signal Tour na mahubog ang mas maraming kabataang mulat, mapanuri at handang makiisa sa pagpapalakas ng demokrasya at kinabukasan ng bansa. Samantala, naniniwala ang Team Pinas na mababago na ang political landscape sa bansa pagsapit ng 2028 election. Ayon sa Team Pinas, 7 sa 10 botante sa darating na halalan ay mga kabataan na bukas ang kaisipan at mapanuri. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. Yan po ang ating mga tampok na balita sa oras na ito. I-like, i-share, mag-subscribe sa DWWW YouTube account para sa karagdagang balita. Ang DWWW774 ay sabayang napapakinggan sa 107.9 DWFM Dagupan. Samantala ako po naman ang inyong naging tagapagbalita, Larry Damian. Inyong napakinggan ang 774 News Update. News Updates. Ang balita sa oras na ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. MX3. Dito ako bilib. Kidney Care. Nag-uugnay sa kahapon at ngayon, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon. Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbabalita, makabuluhang komentaryo, sariwang mga impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon. DWWW774, your ultimate news and music radio. Mas pinalawak, mas pinalakas.